Ang salapi o pera ay kahit anong pangkalakalang bagay o kaparaanan na maaring sa anyo ng papel, barya o sinsilyo, bono, utang o kredito at iba pa. Ito ay nagpapanatili ng halaga ng bagay o serbisyong nauugnay o nailalaan para rito. Ang halaga ng pera ay tumataas at bumababa. Ang pera ay kahit anong bagay o record na karaniwang tinatanggap bilang isang kabayaran para sa merkansya. Ang pera ay kahit anong bagay o record na karaniwang tinatanggap bilang isang kabayaran para sa merkansya o serbisyo at kabayaran para sa mga pautang sa isang bansa o isang socio-economic na konteksto. Ano nga ba ang DAP? Atin itong alamin sa ikalawang pangkat. Batay sa paliwanag ng Malacanang, ang DAP ay isang paraan upang mapabilis di umano ang paggastos ng mga ahensya at mayutulak ang pag-unlad ng bansa sa gitna ng pagdating ng maraming kalamidad. Ano po ang pinagkaiba ng PhilHealth sa DAP? Sabi na according to my boss, pareho lang yan. Pero sa totoo lang, ang PDAP kasi galing yung support barang ng mga senator, congressman, na inano nila sa kanilang sa proyekto na hindi naman yata magandang nangyari. Ang DAP naman, savings yan. Savings yan naman ng gobyerno na ginastos naman sa mga projects na hindi naman dapat. Yung mga projects na hindi naman talaga nakatungkol sa kanila, pero nilagay nila doon sa mga projects na yun. Parang doon sila, Okay, next question po. Ano ang importansya ng pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa DAP? Siyempre, para at least alam natin kung ano ang nangyayari sa pera ng tayo. Pera natin kasi tayo nagbabayad ng mga amilya, doon pinukuha yun. So, dapat alam din natin kung ano nangyayari sa kapaligiran natin kung sa ginagastos na pera. Sino-sino ang nakikinabang o makikinabang sa DAP? Ako pakiramdam ko na kinabang din naman ng kasi nagamit naman nila sa paggawa ng eskwelahan, ng roads, beaches. Kaya lang, medyo sabi-sabi siguro yung ginamit na kaya nakinabang din kung sino yung proyekto dahil may percentage sila yan. Kumikita po siguro yun, kumita yung nagpa-implement at kumita rin naman. Minsan, nakinabang din nila kasi sa napagawa na proyekto. Fourth question. Sa rate na 1 to 100%, ilang porsyento kaya ng Pilipino ang may interes sa pag-alam ng tungkol sa DAP? Actually, yung mga tao, wala yan hindi nga nila nalaman yan Hindi sila active din sa DAP o PDAP. Mga mga organisasyon lang ang nag-ano dyan. Kasi tayo, ang una nating concern kung ano yung kakainin natin sa araw-araw. Hindi nga natin alam kung saan pa natin kukunin yung pagkain natin sa araw. Iintindihin ko ba natin yung DAP na yan? Hindi naman halos tayo nakikinabang na. Sila lang. Ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang magtalaga ng appropriation o pondong inilaan para sa tinataging pakay o proyekto. Dahil dito, sinasabi na rin ng konstitusyon na hindi maaaring ilipat ng isang opisyal ang appropriation liban na lamang sa realignment. Kung pinahihintulutan ng batas ng mga pinuno ang mga piling ahensya o savings o mga pondong din ginagamit na ahensya sa dulo ng taon. Ang lalo pang maunawaan ang DAP, narito si Beverly Factoring upang ipaliwanag ito. Gitnaan ng taon at gumagamit ang mga ito to augment existing programs and projects of any agency and to fund the priority programs and projects not considered in the 2012 budget but to be expected to be started or implemented during the current year. Ano ang pinagkaiba ng PhilHealth sa DAP? Well, ang PIDA ay ito yung pondo na inialat do sa ating mga congressmen and senators, no?
At ang bawat congressman, bawat senador, meron silang allocated funds na sila yung mag-identify ng project. Mga congressman, senador ito eh. And then yung DAP, ayon sa nababasa natin sa dyaryo, parang mga pondo yun na kinulek, no? Sa bawat departamento, mga unused funds na sinasabi nila. At ang tinawag ko, kaya tinawag yung DAP pa sa DAP, no? Disbursement of Acceleration Fund. So yun ang pagkakaiba noon. Next question po. Ano ang importansya ng pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa DAP? Iba-iba ang ko niyan, ano, ang sabi ng iba, hindi raw tama yan. Ang sabi naman ng administration, ay tama yan. So, may kanya kasi ang panunaw. Ano, ang tanong mo, ano, importansya na may kaalaman. Of course, dapat aware din tayo kung ano nga ba ito. Pero medyo, mga palito, medyo may mga technicalities to na minsan hindi masyadong maintindihan ng mga lay people ito eh. That is why, mas maganda nga yung mga mamamayan na merong kaalaman tungkol dito para somehow ay nagkakaroon tayo ng tamang pag-ubusga kung tama nga ba ito o hindi tama, di ba? But napakaraming mga technicalities ito. Third question po. Sa tingin niyo po, sino po yung nakikinabang o makikinabang sa DAP? Ang sabi ng mga taong nag-create ito, makikinabang yung tao. Siyempre, yung mga kontra naman dito, siyempre, makikinabang dito ay yung mga taong pagbibigyan nito. So, well, it's a very, it's a very complicated question, but ang importante dito kung ano mang pondo yan, dapat ang tao makikinabang, di ba? Whether kung ano mang klaseng pondo yan, ang importante dyan, ang pondo ng gobyerno ay dapat may servisyo, may tulong sa ating mamamayan para ang ating mamamayan ay maging masaya at ang ating bansa ay masaya. So, that's the bottom line, di ba? More question po. Sa rate 1 to 100, ilang porsyento kaya na Pilipino may interes sa pag-alam ng DAP? Highly publicized siya, pero karamihan ng Pilipino natin kasi walang pakialam sa ganito. Hindi naman nila naiintindihan masyado. That is why, katulad nito, mga bata pa kayo, I encourage you na pag-aralan ang sistema ng gobyerno para magkaroon ng talagang pagbabago sa ating gobyerno at sa ating lipunan. Kailangan mga kabataan ay alam pa paano ba nag-ooperate ang gobyerno, di ba? Lalo na sa mga finances, budgeting, etc., implementation of projects. And then, kung tayo nasa voting age na, ay tayo nagpa-participate, di ba? Marami din sa ating mga kababayan, lalo na yung mga may kapasidad na mag-aaral na mag-vote ng sa mga issues, yung pa mga hindi bumubuto. So, lalo niya, makaharap yung diba? I-encourage you, gusto natin magkaroon talaga ng mga pagbabago, di ba? Para sa kapakanan ng ating mga member, ng ating bayan. Nasa inyo ang pag-asa natin. So try to get involved, mag-aaral tayo, pag-aralan natin ang sistema ng gobyerno, at kung nakikita tayo mali, let's be forward about it, diba? Para magkaroon ng genuine changes. Last question po. Bilang isang parte ng gobyerno, sang-ayon ka po ba sa pagkakaroon ng DAP? Bakit? Well, nag-rule out na nga sa Supreme Court na hindi yun tama, so I don't think, lalo na ako, I'm a legislator, so usually kasi ang mga pondo ng gobyerno ay nililegislate yan by way of budgeting, ibinabudget naman at ang legislative body ang nagagawa niya, di ba? So, kung pabor ba ako? Siguro hindi na tayo papapor kasi sabi ng Supreme Court bawal eh. So hindi tayo pwede papapor sa bawal. Ngayon lang po. Thank you so much. Ngayon, tinanong namin ang mga iilang mamamayan tungkol sa kanilang opinion sa DAP. Ang galing lang.
may Bakit po? Bakit? Okay. kasi ano yun eh, accumulated ng program ng gobyerno talaga yung DAP. Oo. Former sa paggamit eh, diba? Kaya lahat ng allowance yan eh. Para sa mga, di ba, program ng isang official. Ito yung ginagamit. Ito lang pagkakaano. Or kunyari, may sakuna. Lalo na yung kay Pinoy, sa presidente, wala nga yan. Discretion niya yan. Dapat lang. Pag inilis na yun, ang mga politiko, hindi manghihina. Kasi wala na silang palagatasan at palasan. Lalo na yung mga political debt, doon nila kinukuha yan. Kaya ikaw, bilang isang responsableng mamamayan, kung ikaw ay magkakaroon ng tsansang humawak ng malaking pera, saan mo kaya ito ilalaan? Ngayong hapon, ating natunghayan kung ano at kung gaano kahalaga ang DAP. Na may magsilbi itong aral sa mga mamamayan na maging bukas ang kanilang mga mata sa kung ano nga bang nangyayari sa ating pamahalaan sa ngayon. Muli, ako si Mark Tagodando. At ako naman si Beverly Factorin. Maraming salamat po.